naman, ang pag-uusapan natin ay kung paano natin mapapataas ang performance o ang efficiency ng isang Brayton cycle. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang paglalagay ng reheating process. Makikita natin dito sa ating schematic diagram kung paano ang nangyayari sa fluid natin along the Brayton reheat cycle. So ganun pa rin, point 1, papasok ang air sa compressor para makarating sa point 2. Then papasok sa combustion chamber. Then papasok naman sa turbine. Yan yung tinatawag nating high pressure turbine. Then after nan, papasok sa tinatawag na reheater natin. So diyan magkakaroon tayo ng additional heat para ma-increase natin ang work output natin. After na ma-increase natin ang heat, then papasok naman yan or babalik yan sa ating turbine. Yun yung ating low pressure turbine naman. Then lastly, ay dadalhin niya sa atmosphere na yung gas. So ganyan umiikot yung ating cycle sa isang Brayton reheat cycle. Ngayon naman, dito tayo sa ating TS diagram. So simulan natin. Meron tayong 1 to 2, isentropic process pa rin yan. 2 to 3, yan ay isobaric process, constant pressure. Then 3 to 4, yan yung part ng high pressure turbine. Nandyan ay isentropic process. And 4 to 5, yan naman yung part ng reheater natin, which is isobaric process din. Then 5 to 6, nandyan naman yung isa pa nating turbine. And ang 6 to 1 natin ay isobaric process pa rin. Yung mga formula natin, magbabase pa rin tayo sa diagram natin. Huwag nating kalimutan. Okay, simula tayo sa ating heat added sa combustor. Sabihin natin, yan ang ating QA1, MCP T3 minus T2. Followed by heat added sa heater. Yan naman ay QA2, MCP T5 minus T4. Then, syempre, dalawang part yan ng heat added. Pagsamahin natin para sa ating heat added total. Then, for our heat rejected, nag-iisa lang ang ating heat rejected. That is QR, MCP, T6 minus T1. Tuloy lang natin ang mga formulas natin. Una tayo sa turbine work in the high pressure side. Work ng turbine 1, MCP, T3 minus T4. Another turbine, doon tayo sa low pressure. Work ng turbine 2, MCP, T5 minus T6. Then, pagsamahin natin ang dalawang turbine, that is total. And, syempre, meron tayong compressor work pa rin. MCP T2 minus T1. Other formulas involved ay yung network, hindi yan nagbago. Work ng turbine total minus work ng compressor. Then, ang ating thermal efficiency is work net over QA total, heat added. Air enters the compressor of an ideal air standard Brayton cycle at 100 kPa, 300 degrees Kelvin, with a volumetric flow rate of 5 cubic meter per second. The compressor pressure ratio is 10. The turbine inlet temperature is 1,400 degrees Kelvin. The expansion takes place isentropically to 2 stages, with reheat to 1,400 degrees Kelvin between stages at a constant pressure of 300 kPa. Determine the thermal efficiency. Meron tayo ngayon ditong diagram, papakita ng Brayton reheat cycle. And our given are the air, which is K of 1.4, pressure 1, which is equal to pressure 6, 100 kPa, temperature 1, 300 degrees Kelvin. Then the pressure ratio, 10. Temperature 3, 1,400 degrees Kelvin. Temperature 5, 1,400 degrees Kelvin. Then pressure 4, pressure 5, the pressure of the reheater,
300 kilopascal. The required is the thermal efficiency. Our formula is work net over QA total. And ang work net natin is the turbine, dalawa yan, at ang compressor. At ang ating heat added, dalawa din. So, kailangan natin i-define ang mga ito. This time, i-define natin ang formula ulit in terms of temperature na. Tandaan lang, tingnan mo lang sa diagram saan mo makuha ang work ng turbine 1. Ang work ng turbine 1 ay nasa 3 to 4. Kaya T3 minus T4. Ang work turbine 2 ay nasa 5 to 6. Kaya T5 minus T6. And ang compressor natin ay 1 to 2. Kaya T2 minus T1. Laging magbase sa diagram. Then ang heat added natin 1 ay yung combustor, which is 2 to 3. Kaya T3 minus T2. Plus another heat added, yung 4 to 5 natin, kaya T5 minus T4. Pag naging familiar tayo doon, hindi tayo mawala sa mga formula natin. Kung titingnan pa natin yung problem, pag tayo nag-solve ng temperatures, kakailanganin natin ang pressure. And out of the pressure, ang kulang ay ang pressure 2. Simulan natin kunin yung mga unknowns natin. Umpisa ang pressure 2. So for pressure 2, that is process 1 to 2 isentropic. Ang gagamitin natin is the pressure ratio. Since given yan sa problem, let's just substitute. Then mag-arrive tayo sa pressure 2, 1,000 kilopascal. And makikita natin sa diagram na ang pressure 2 is equal sa pressure 3. Next is temperature 2. So, ganun pa rin. Nasa isentropic process tayo. Then, substitute lang natin yung mga given. And lalabas ang temperature to 579.21 degrees Kelvin. Temperature 4. So, process 3 to 4 tayo. Isentropic pa rin. So, eto pa rin ang formula natin. Then, substitute ang mga given. Lalabas ang temperature 4, 992.51 degrees Kelvin. Next is temperature 6, that is 5 to 6, isentropic again. Ito pa rin ang formula natin. Then, substitute the values and lalabas ang temperature 6, 1022.84 degrees Kelvin. Pupunta ngayon tayo sa ating formula. Ito yung mga na-compute natin. Then, ito yung given. Then, substitute natin yung mga values na ngayon. Then, lalabas ang answer ng efficiency 0.4115. Multiplied by 100%, we have 41.15%.